Isang successful na modelo na si Temari. Wala pa sa isip niya ang pag-aasawa, ngunit ang pakikipag-date, open naman siya. Since palagi naman siyang sasangkot sa dating skandal, ay tinutuon na lang niya. Ngunit sa pag-usbong ng pangalan niya at career, mapuputol ito sa hindi inaasahang pangyayari. Nabuntis si Temari at ang batang ipinagbubuntis niya ang siyang puputol sa pakpak niya ng pagiging malaya. Dahil bulag sa kasikatan si Temari, hindi niya magawang matanggap ang bata sa una. Lalo't isa lang naman itong hindi sinasadyang pangyayari. Gawa ng nasa impluwensya siya ng alak. Isang negosyante ang ama ng ipinagbubuntis niya. At ang negosyanteng si Mr. Ford pa pala ang may-ari ng luxury brand na kanyang imomodel. Ngunit ano nga bang mas matimbang? Ang pagiging ina nga ba? O ang career na matagal niyang tinrabaho upang makamtan niya? "Where are you, Lemon?" Naiirita na si Temari. Sa lahat kasi ng ayaw niya ay ang pinaghihintay siya. Wala ba itong orasan para mapansin ng kaibigan niya na isang oras na itong late? Usapan nila ay 7:00 ang exact time nila. Ngunit until now, wala pa ito. On the way pa rin daw. Napailing na lamang siya at muling inubos ang basong pang 10 shot na nga yata niya. Hindi na niya mabilang sa dami dahil nawala na siya sa mood at nais na lang niyang umuwi na. Ngunit nakiusap naman si Lemon na hintayin na siya dahil na traffic lang daw ito. Para tuloy siyang malungkot at sawing babae dahil mag-isa lang siya at nakasimangot pa sa inis sa kaibigan. "Would you mind if I..." Sinagot agad niya ang lalaking bigla na lamang lumapit sa kanya. "No, perfect timing ka lang. Wala naman akong kasama. For sure mamaya pa ang best friend ko. It's so lonely here." Pagak pa siyang tumawa. "By the way, cheers." Nagdadalawang isip pa siya kung makikipag-cheers ba ito sa kanya. At nakiayo naman ito. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki, talaga namang nakakaakit ito. Super hot at talaga namang malalaglag agad ang panty ng babae sa ganitong itsura. Nakurot ni Temari ang kanyang sarili sa mga pinag-iisip niya. Para siyang timang, napabuntong hininga siya. Naramdaman niya na umiikot na ang kanyang paligid at naiirita na siya sa mga maiingay. Buisit na Lemon yun. Bulong niya pa sa isipan. "Drunk? Gusto mo sa place ko?" Tanong ng lalaki. Bilang babaeng marupok at nasa impluwensya ng alak, sounds exciting kay Temari ang mga narinig niya. Walang ano-ano siyang tumayo. Ngunit kamuntik pa siyang matumba dahil nga sa nahihilo na siya. Mabuti na lang at nasalo siya nito. Hindi pa man din nakakapasok sa silid ng lalaki, ay mapusok na at maalabang naging pag-iisa nila ng mga labi. Walang pakundangan siya nitong inihagi sa kama. Natawa pa siya habang inaalis na rin ang saplot niya. Ngunit pinigil siya ng lalaki. Ito mismo ang umalis sa saplot niya sa pamamagitan ng pagpunit ng mga bagay na iyon sa kanya. "That's amazing," anas pa niya habang lasing na lasing sa sensasyon na idinudulot ng alak. Estranghero man ito ay talaga namang napakagwapo. "Wait, what's your name? I wanna know your name so I can scream it." Tanong niya pa rito. "Luciano, that's my name, babe. Now say my name." Habang ginagawa natin to. Mapungay ang mga mata nito nang sumisid ito sa karagatan upang hanapin ang kanyang perlas. Halos umangat ang pang-upo ni Temari sa sobrang galing ni Luciano. Bumakat ang kuko niya sa likod nito dahil sa tindi ng init na nararamdaman niya. Nanggilid ang luha niya nang maramdaman ng sakit sa pagpasok ni Luciano. "Hindi kaya, parang hindi kasya, ang laki kasi ng espada mo." Nahihirapang sabi ni Temari. "Don't worry, it will fit. Gagawan natin ang paraan para kumasya. Sa una lang to." Niyakap siya ni Luciano at dahan-dahang inabante nito ang malaki nitong espada. Ramdam ni Temari na may napunit na ang ibig sabihin lang, hindi na siya buo. Nagising si Luciano na wala na ang babaeng nakasalo niya ng init kagabi. Ngunit tanda naman niya ang pangalan nito at ang mukha nito. Wala siyang sakit na kalimot. At si Temari lang din naman ang babaeng nadala niya sa kanyang mansyon. Lahat ng fling niya ay pang-hotel lang kahit modelo o artist pa. Hindi pa man din siya nakakaalis sa kama, nag-ring ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito dahil tumatawag na ang kanyang sekretarya. "Is there a problem?" "Mr. Ford, kanina pa po nakagayak ang contract na ipapapirma natin sa modelong napili
para sa bago ninyong collection na luxury car. Papunta na ako. Ilang minuto lang ako mahuhuli. Libangin mo muna, ikaw na munang mag-handle habang wala ako. Yes, Mr. Ford. Sagot naman ng sekretarya. Ibinaba niya ang tawag at agad na umalis sa kama. Nasulyapan pa niya ang bahid ng dugo na nasa cover ng kama. Patunay na siya talaga ang nakauna sa dalaga. Ngunit bakit hindi man lang ito pumalag? Bakit mas gusto nitong siya na ang kumuha dito? For sure dahil gwapo siya. Hindi na nakakapagtaka ang bagay na yun. Hindi sa pagbubuhat ng bangko ay talagang malakas ang dating niya. Gumayak na si Luciano upang mag-shower. At matapos lang ang pag-alis ng hangover, kumilos na siya upang magbihis. Hindi na din siya nag-almusal. Hindi naman niya nakasanayan yun. Wala siyang tagaluto at palaging nasa labas lang kumakain. Sa umaga'y kapilang ay ayos na. Ganito na lang palagi ang routine niya tuwing umaga. Sa gabi naman, diretso tulog na. Napunta lang siya sa club kagabi dahil birthday niya. Since ayaw naman niyang nagsiselebrate kasama ang family niya dahil marami lang tanong ang mga ito, nag-solo na lang siya kagabi. Even his friends ay hindi niya sinipot dahil magulo lang. Sa kabilang banda, katakot-takot na sermon ang inabot ni Temari sa kanyang manager. Nalaman kasi nito na galing siyang club. Tapos ay may hangover pa siya ngayong umaga. Nagagalit ito dahil may contract signing nga siya. Temari, ikaw napapadalas ka. Hindi na mauulit. Si Lemon kasi nakakainis eh. Hindi sumipot agad. Napainom tuloy ako ng madami. Hindi masabi ni Temari na nagalaw din siya ng estrangherong lalaki. Uusok lamang ang ilong nito sa galit. Hinihigpitan kasi siya ng manager niya. Dahil nga, ngayong taon pa lang nang pumutok at mag-boom ang pangalan niya sa modeling industry. Samot-saring proposal at projects ang natatanggap niya. Don't worry, hindi pa ako mag-aasawa. Ikaw naman masyado kang kinakabahan. Sige na, halina sa kotse at baka naghihintay na ang boss. Alalahanin mo na mamahaling kotse ang paglalagyan ng mukha mo. Napakalaki ng offer nila, makuha ka lang. Tinalo ang offer ng ibang big companies and brands. Oo na, sorry na nga eh. Naiiling na pumasok na siya sa kotse. Napapikit na lamang siya dahil nasa utak pa rin niya ang ginawa niyang pagbuka ng hita niya kagabi sa lalaking nasa club lang naman niya na-meet. Inaayusan na siya sa kotse pa lamang. Simple, ngunit labas na labas ang ganda ni Temari. Pinaupo na muna sila ng sekretarya ni Mr. Ford. Nasa VIP room sila at ang boss na lang ang hinihintay nila. Filipino time ba ang boss? Naiinis na ako ha. Partida may hangover pa ako na to. Reklamo niya sa kanyang manager. Tahimik sa ganitong trabaho, hindi pa laging kailangang ura-urada ka. Maaring may hinanda lang ito. At isa pa, siya ang boss, so we need to wait. Napabuntong hininga na lamang si Temari. Sorry I'm late. Napasulyap siya sa lalaking bigla na lamang nagsalita. Ngunit pagtama ng paningin nila sa isa't isa, parehas na napaawang ang kanilang mga labi. Dahil ang boss na hinihintay nila ay ang lalaking lumantak sa kanya kagabi. Nagulat ito ngunit masyado itong professional para ma-handle ang reaksyon nito. Sinulyapan nito ang manager niya. So are you guys ready? Shall we start? Tanong pa nito at tumango naman sila. Nabawi na rin ni Temari ang gulat na kanyang reaksyon. Walang nakahalata, walang nagduda. Formal ang pakikipag-usap nito maging sa kanya. Talagang nag-set aside ito sa hindi naman nila dapat pag-usapan. Paniguradong mamaya, kakausapin siya nito. Matapos maipaliwanag ng sekretarya nito ang mga kondisyon at maidiscuss ang magiging payments, tsaka naman ito nagtanong. Final na ba? Sana walang maging problema. Sumulyap ito sa kanya. Napaiwas naman siya ng tingin. Nakakapasok kasi ang tingin nito. Para bang hinuhubaran siya sa tingin pa lamang. Yes, walang problema at walang magiging problema. Sagot ng manager niya bago ipinasa na sa kanya ang papers. Walang sabi-sabing pumirma siya. Bahala na, basta be professional lang. Ito ang nasabi ni Temari sa kanyang isip bago pumirma. Thanks Mr. Ford sa tiwala. Wika pa ng manager ni Temari bago siya siniko. Maraming salamat. Simpleng saad niya. Maaari ko bang makausap si Temari ng kami lang? I would like to discuss a few things to her. Wala naman ideyang manager niya. Basta pumayag na lang ito dahil wala naman itong alam na may nangyari sa kanila kagabi lang. Lumabas na ang lahat
liban sa kanilang dalawa. Napakalaki ng lugar natin at napakaraming tao. Ngunit akalain mong ikaw pala ang modelo ng sasakyan na ilalabas ko. Sa tingin ko, wala namang magiging problema. Puwera na lang sa'yo. Tinitigan siya nito. Wala naman siguro Mr. Ford. Labas ang personal na buhay natin sa trabaho. Sa tingin ko, malino naman sa'yo yun. Base sa mga salita mo at saka sa kilos mo kanina. Madali kang makaunawa. I like that. I'm glad na malinaw sa'yo na seryoso ako sa trabaho. Don't worry. You can call me Luciano kung wala naman sa oras ng trabaho. Napasulyap ito sa ibabang parte niya. Still hurt? Yeah, slight. Simpleng sagot niya. Why do you care? Because I'm the reason kung bakit masakit ang parte mong yan. By the way, thanks for screaming my name. It turns me on really. Puri pa nito habang nakapamulsa. Namula ang pisngi ni Temari. Napayuko siya ng bahagya bago nagsalita. Is that a compliment? Paninigurado niya. If you think, then it is. Inangat ni Luciano ang mukha niya. Let's get back to work, Temari. It's nice to meet you again. Kumindat ito bago na unang lumabas na. Nanlambot ang tuhod ni Temari at halos kapusin siya ng hininga dahil sa makalaglag panty na si Luciano. Iba talaga ang apil nito lalo't mapangakit ang boses at mga tingin nito. Tapos na ba? What did he said to you? Takang tanong ng kanyang manager na curious sa naging usapan nila. Wala naman yon. Sobrang ganda ko daw. Lukaret ka. Binubuhat mo na naman ang sarili mong bangko. Member ng LGBT ang kanyang manager, kaya't mapilantik talaga ang kamay at salita nito. Sanay na siya sa tagal ba naman nilang magkatrabaho. Huli niya na ang ugali nito at ganun din naman sa kanya. So ano nga? About sa trabaho, happy? Sarkastikong tanong niya. Sinabi ba niya na bawal ang dating scandal? Iwasan mo muna kapag ayaw niya, ha? No, he didn't mention that. For sure, alam na rin naman nila na sikat rin ako sa dating scandal, no? At iyon pa nga ang nakakapagpaingay sa pangalan ko eh. So anong masama dun? At isa pa, pogi at high class ang lahat ng lalaking nadidikit sa pangalan ko. Still stop it. Mamaya mabuntis ka ha? Sayang ang lipad mo, ineng. Sayang ang mga pagod at dinanas mo, marating lang kung anong mayroon ka. Hindi siya kumibo. Totoo naman ang sinasabi nito. Ngunit hindi naman siguro siya mabubuntis sa isang beses na pakikipagtalik lamang. Maliban na lang kapag paulit-ulit nila itong ginawa. No, hindi siya mabubuntis. Ito ang itinatak ni Temari sa kanyang utak. Basta wag na lang masundan. Hindi na siya muling bubuka kay Luciano. Hindi pinto ang perlas niya para pasukan na lang palagi ni Luciano. Dahil may hangover pa, dumiretso na muna siya sa bahay ng magulang niya since wala naman siyang sariling bahay. Ayaw pa rin kasi niyang maging mag-isa, masyadong malungkot. At isa pa, gusto niyang palaging natitikman ng luto ng kanyang ina. Oh, maaga yata ang uwi mo? Takang tanong ng kanyang ina. Tapos na po ang contract signing ko kay Mr. Ford. This whole week magiging busy ako dahil sa mga photoshoots. Abala ka sa trabaho masyado, iha. Bigyan mo ng happiness ang sarili mo. Hindi mo kailangan maging alipin ng karir mo. Napangiti siya bago niyakap ang ina. Yes, Mommy. Thanks for always taking care of me kahit pa matanda na ako. I don't care kung big girl ka na anak. Ikaw pa rin ang bunso namin ng daddy mo. Sus, si Mommy talaga. Spoiled na naman sa iyong babaeng yan. Natatawang sabat ng kanyang kuya. Inggit ka lang, kuya. No, best boy ako ng family so no need. Mayabang na sagot pa nito na tinawanan na lamang nila ng kanyang mami. Pero kahit ganyan ang kuya niya, once na makita siya nitong umiiyak, hindi ito matatahimik hanggat hindi siya naigaganti. Isang linggo na sa pagpe-prepare ang team ni Mr. Ford para sa photoshoots. Humanap ang sekretarya nito ng magandang place, habang si Temari naman, iwas kay Luciano. Naaakit kasi siya sa mga tingin nito. Para bang ibinabalik siya palagi sa gabing nagsalo sila sa init ng magdamag. Wala na siya sa impluwensya ng alak, kaya ingat na ingat siyang makuha na naman ito. Dahil nakakahiya yun na basta na lang siyang bumigay. Wala na siya sa impluwensya ng alak kaya't ingat na ingat siyang makuha na naman ito. Dahil nakakahiya yun na basta na lang siyang bumigay. At oras na maulit ang bagay na yun,
Wala na siyang maipapalusot na lasing siya. Free ka today? Himala, may oras ka na ngayon. 1 linggo ka nang walang paramdam simula nang umalis ka sa club. Sinayang mo lang ang oras ko at preparasyon ko para magpaganda. Inis si Lemon sa kanya. Binawian kasi niya to. Hindi niya sinasagot ang mga call nito sa kanya dahil hindi pa rin mawala-wala ang inis niya nung gabing late ito at naging dahilan para maglasing siya dahil sa pagkawala sa mood. Yap, free ako today. Ganto lang talaga kitang asarin. And yes, iniiwasan ko muna na kausapin ka dahil baka masabunutan lang talaga kitang gaga ka. Hindi mo alam ang ganap sa akin that night, Lemon. Baka pag nalaman mo malaglag yung panga mo. Oh, so what is it? Ichika mo na bago pa ako lalong mainis sa'yo. Well, hindi na ako virgin. Wait, totoo ba? Hindi ito naniniwala. Bata pa lang kasi sila ni Lemon. Kilala na siya nito at talagang lumaki silang magkasama. Hindi siya yung tipo ng babaeng na basta nalang ibinibigay ang sarili kahit nasa modeling siya. Boreless queen siya pero proud si Temari na sabihing hindi siya nalawayan ng iba't ibang lalaki. Totoo nga, lasing ako eh. Sinapian ako ng kabaliwan kaya sumama ako sa isang estrangherong hut at talaga namang big boy, Lemon. Nagulat ang kanyang kaibigan. At alam mong mas matindi pa dun? What? Siya ang boss namin. Siya ang may-ari ng luxury brand ng mga kotse na imomodel ko. OMG. Hinampas siya ni Lemon dahil sa kilig. So paano? Nag-meet na ba ulit kayo? What did he said? Naalala naman niya, right? Sayang naman kung hindi. Temari, gusto ko ring ma-meet. Sama mo naman ako minsan sa work mo. Baliw. Professional ang taong yun. Hindi niya sinasama ang personal na buhay niya sa trabaho. He's a serious person. Kaya wag ka na mangulit na makita siya. I-search mo na lamang siya sa internet. CEO naman yon. For sure, madaming articles na lalabas patungkol sa kanya. Mabilis namang dinampot ni Lemon ang phone nito at nag-search nga about kay Luciano. Wait, did you said his name habang nag-aano kayo? Random na tanong ni Lemon na ikinasamid niya. Saktong umiinom pa naman siya ng tubig. What's wrong with you, Lemon? Pati ba naman ang bagay na yun gusto mong malaman? That's private. For sure, oo. Pogi nga kasi talaga at hot. Ipinakita nito ang screen ng phone kung saan may photo si Luciano na naka-formal suit. Secret, inirapan niya ito. Sus, sa expression mo pa lang alam ko na ang sagot, no? Bandang 11:00 nang umuwi si Temari sa bahay ng kanyang magulang. Dinatnan niya ang kapatid niyang si Jared na may kasamang bisita. Sa palagay niya'y kaibigan nito ng kanyang kuya. Nandito na pala ang sister ko. Temari, si Ashton nga pala. Is my co-engineer. Pakilala ng kapatid niya sa kasama nito. Ngumiti naman siya, habang si Ashton tumayo at nakipagkamay. Ashton Perez, pakilala pa nito. Temari po, nice to meet you. Same age lang kayo. Bago lang siya sa work, training pa. Eto nga pala Ashton ang bunso namin. Model siya so baka nakikita mo ang mukha niya sa mga sikat na brands. Even sa shampoo nakatatak ang mukha niya. Proud ang kanyang kuya Jared. Ikaw talaga kuya, parang ang yabang naman ang dating ko niyan. Don't worry Ashton, trabaho lang yon. Don't mind my kuya. Sige ha, pahinga lang ako. Tumango naman ang mga ito at hinatid siya ng tingin. Boss, bakit po? Pinatawag ni Luciano ang kanyang sekretarya. Bantayan mo ang modelo natin for our latest car. Ayoko may maging problema. 1 linggo lang ako mawawala, kailangan ko lang dalawin ng magulang ko. If ever happens, call me. Mabilis akong uuwi. Noted, Mr. Ford. 1 linggo siya sa Canada. Nakiusap kasi ang ina niya na siya na lamang ang umuwi upang mag-celebrate sila ng birthday niya. Malaki na ang tampo ng kanyang ina. Kaya naman pinagbigyan niya na ito imbis na umuwi ito at kulitin lang siya. 1 linggo lang naman eh. Flight niya na mamaya kaya naman ibinili niya na sa sekretarya niya ang mga dapat gawin ngayon pa lamang. Dumating si Luciano sa Canada. Sinundo siya ng magulang niya at ng brother niyang si Ace. Sa wakas, nakauwi ka rin. Stay ka na ba dito o bakasyon lang ulit ng saglit? Hindi ko pwedeng iwan ng business. Pasensya na Ace. Hindi ko lang matiis si Mommy. Basta nakadalaw ka, masaya na kami. Inakbayan naman siya ng kanilang ama. So this time, may balita ka na ba about sa love life mo? Sa susunod na bumalik ka ulit, dapat may apo na kami. Biro pa ng kanyang ama.
Yan ka na naman, Daddy. Kaya ayaw bumisita ni Luciano eh. Naiiling si Ace habang tumatawa. Son, let's go inside the car. Malamig dito. Anyaya ng kanyang ina habang hawak ang kamay niya. Marami akong niluto para sa'yo. Ma'am, 1 linggo lang ako. Mas maayos na to kaysa naman totaling wala kang paramdam. Nauunawaan ko na busy ka. Natutuwa ako na successful ang business mo, anak ko. Di naman ni Luciano ang yakap ng kanyang ina. Guilty siya dahil hindi niya na nadadalaw ang mga ito. Ngunit kahit ganoon, mahal na mahal pa rin siya ng mga ito. Luciano, napalingon siya sa babaeng tumawag sa kanyang pangalan. Ikaw pala, Claire. Wika niya bago itong initian. Si Claire ay ang matagal nang ipinagkakasundo sa kanya na tinututulan talaga niya dahil wala siyang nararamdaman para sa dalaga. 1 linggo pa lang mawawala si Luciano. Salamat naman at makakaiwas na siya sa nakakapag-init na lalaking yun. Ngunit parang biglaan naman yata. Well, siguro ganun talaga kapag bilyonaryong negosyante, maraming kailangang asikasuhin. Napasinghap si Temari nang may kumalabit sa kanya. Nagulat siya na ito ang katrabaho ng kapatid niya. Nasa bahay lang naman kasi siya at walang magawa since natapos na ang ilang photoshoots niya. Wala naman ang magulang niya. May pinuntahang birthday party ang mga ito. Sinasama nga sana siya ngunit tinatamad talaga siya. Kaya naman nagpaiwan na lang si Temari. Wala naman talaga siya sa mood. Sobrang tamad siyang kumilos. Malapit na rin naman ang uwi ni Luciano. Bukas lang flight na daw nito. Since may 1 linggo na ito doon at nakapag-extend pa nga ng 1 araw. Nalaman lang talaga niya na umalis ito nitong nakaraan lang since hindi naman siya pala tanong. Ashton, ikaw pala. Inayos ni Temari ang upo niya. Si kuya, siya ba kasama mo? Oo, nasa silid niya, magpapalit lang daw. Sinama niya ako dito para mag-dinner. Sana ayos lang sa'yo. Napakamot pa ito sa batok dahil sa hiya. Oo naman, bakit ka naman mahihiya? Hindi naman ako masungit. Sa kuya ko lang ako ganoon pero sa iba hindi. Don't worry, always welcome ka naman sa bahay. Lalo't bahay naman ito ng magulang namin. Maging si Temari tuloy, nakaramdam ng hiya. So bakit pala hindi ka sumama sa mom and dad mo? Nasabi kasi ni Jared na kaya siya umuwi agad dahil wala ka daw kasamang mag-dinner. Umalis daw kasi ang magulang nyo. Napangiti siya dahil kahit pala anong pang-aasaran ng kapatid niya, mahal na mahal talaga siya nito. Sa totoo lang, hindi niya sinasabi sa akin. Nahihiya siguro siya na maging sweet sa akin kasi malaki na ako. Sus! Ikaw dinadaldal mo pa ako kay Ashton. Umayos ka ngang bubwit ka. Sumulpot ang kanyang kuya. Pasaway ka. Bakit hindi ka sumama kay mami and daddy? Wala kang kasama dito. May magulo pa tuloy pag uwi ko. Sana sumama ka na. Mag-e-enjoy ka naman doon at isa pa maraming pagkain. Diet ako kuya, may mga photoshoots ako. At isa pa hindi naman talaga ako mahilig sa parties kahit modelo ko. Part lang yun ng trabaho ko. Pero kung hindi naman dahil sa work, wala akong gana. Oo na, sige na, bumili akong salad. Since alam kong hindi ka nagkakanin. Especially ang dami mong projects. Natuwa siya. Pumunta na siya sa kusina upang mag-dinner na sila. Hinainan siya ng kanyang kuya at ganoon din si Ashton. Natutuwa ito sa bangayan nila. Dahil kahit na nag-aasaran sila, sweet pa rin talaga ang kanyang kuya Jared. Habang kumakain ng masarap ang dalawa, bigla siyang nawalan ng gana sa salad. Gusto niyang kumain din ng heavy. Wala siya sa mood mag-diet ngunit kailangan. Ayos ka lang? Gusto mo ba tong steak? Here, sa'yo na lang. Inilagay ito ni Ashton sa kanyang plato. Nagulat siya ngunit hindi naman siya tumanggi. Hey, ayos ka lang? Gusto mo palang kumain ng steak, sana sinabi mo para nakabili ako. Sabi mo kasi, salad lang ang kakainin mo for this whole month. What happened to you? Para kang natatakam. Takang tanong ng kanyang kuya Jared. Pre, eto na lang sa'yo. No, it's fine. Tsaka may ibang food pa naman. Sagot ni Ashton. Nahihiyaman, kinain talaga niya ang steak na to. Sorry Ashton, sobrang natatakam ako eh. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi to kainin. Naluluha si Temari. Bigla na lamang siyang natouch sa pag-sacrifice ni Ashton ng steak para sa kanya. Lasing ka ba? Gulat na tanong ni Jared sa kanya bago ito tumayo at inamoy-amoy siya.
Weird mo, Temari. Bakit ka umiiyak ng dahil sa steak? Seryoso, ayos ka lang? Yeah, I'm fine, kuya. I'm just happy na binigay niya ang steak na to, may makain lang ako. Napapunas pa ng luha si Temari. Natawa naman si Ashton. Oh, what is that smell? Amoy sibuyas. Yuck! I hate the smell. Tumakbo si Temari patungo sa kitchen sink upang dumuwal dahil talagang parang bumabaliktad ang kanyang sikmura. Naamoy kasi niya ang sibuyas sa isang dish na nakapagpabaliktad sa kanyang sikmura. Ngayon lang ito nangyari. Hindi naman talaga siya maarte sa amoy ng mga ganito. Isa lang naman ang ayaw na ayaw niya at iyon ay ang atay. Ayos ka lang? Alalang-alala ang kapatid niya. Hey, may masakit ba? Gusto mong tawagan ko si mommy at daddy? Gusto mong pumunta na tayo ng hospital? No, I'm fine. Ayoko lang talaga sa sibuyas. Nakaramdam na rin siya ng hilo. Napakapit siya sa kanyang kuya Jared. Si Ashton naman, umalalay na rin sa kanya. No, sa tingin ko naman. Natigilan si Temari. Ilang segundo pa ay nawala na siya ng malay. Mabilis ang pagsugod ni Ashton at Jared sa kanya sa hospital. Nagising na lamang si Temari na nasa hospital na siya at nakita niya ang ama't ina niya na kinakausap ng doktor. Si Jared ay walang imik sa gilid habang ang katrabaho nito na si Ashton nakamasid lamang. Ma'am? Dad? Kuya? Hirap pa siya sa pagsasalita dahil hindi pa siya makarecover. Humarap ang ina niyang lumuluha. Niyakap siya nito nang walang sabi. Napailing-iling naman ng ama niya bago nagpasalamat sa doktor. Ma'am, bakit po? Ayos lang po ako. Sino ang lalaking gumawa niyan sa'yo? Sino ang ama? Sabihin mo, Temari, upang maturuan ko ng leksyon. Galit na tanong ni Jared. Tila ba kinapos siya ng hininga sa tanong nito. Si kuya talaga pala biro. Buntis ba ako? Wala nga akong boyfriend. Sa sobrang pagod lang siguro to. Pinipilit ni Temari na pakalmahin ang kanyang sarili. Yun na nga Temari, wala kang pinapakilala sa amin pero bakit ngayon buntis ka? Jared, enough. Baka ma-stress ang kapatid mo. Sa bahay na lang namin siya kakausapin. Sige na, ikalma mo na ang sarili mo. Padabog na lumabas ang kapatid niya at sinundan naman ito ni Ashton. Habang ang magulang niya, walang naging anumang salita sa kanya kundi pinagpahinga na lang siya. Hindi pa nagsisink in lahat sa isipan niya kaya tahimik siyang lumuluha. Ngunit paano na kung buntis nga talaga siya? Paano na ang career niya? Walang imik si Temari at ganun din naman ang kanyang magulang. Habang si Jared, masama pa rin ang loob dahil nais nitong maipaliwanag niya lahat at kung paano nangyari na siya ay nabuntis. Siguro mas maganda kung makakapagpahinga ka na muna bago natin alamin at pag-usapan ang dahilan niyan. Napasulyap ito sa tiyan niya. Hindi maaaring ma-stress ang buntis. Ngunit hindi kaya ni Temari na ipagpaliban. Sobrang nahihiya siya sa kanyang magulang dahil sa biglaang balita na to. Maski siya, hindi din naman ito inaasahan. Inisip kasi niya na walang mabubuo sa unang pagtatalik, kaya naman naging kampante siya. Kung alam lang sana siya, sana hindi na ito umabot sa punto na malalaman pa ng mami at daddy niya. I'm so sorry, Mommy, Dad. Sorry rin, Kuya. Sobrang lala ng trouble na to sa pamilya natin. Nakakahiya ko, right? I didn't know na ganito agad ang kalalabasan. It's just a one-night stand. Pag-amin niya. Nasa impluensya rin ako ng alak that night. I thought hindi ka party girl. So why? Bakit nangyari yan? Inis na tanong ni Jared. I know you're old enough, Temari. Pero hindi mo man lang ba naisip na maaari kang hindi panagutan ng lalaking dumali sa'yo? Palalakihin mo ang bata ng walang ama? Is that what you want? Hindi madali ang pinasok mo. Buhay mo't karera mo sa modeling ang magiging kabayaran sa desisyon mo. Mapait siyang umiti. Yeah, alam ko naman Malinaw sa utak kong yun ang mangyayari pero kung haagapan naman natin agad, hindi naman nahahantong sa pagkasira ng karera ko, right? Mom, Dad, please help me. Ayokong dalhin ang batang to. Gusto kong ituloy ang modeling ko. Sobrang hirap na ginawa ko marating lang kung anong meron ako ngayon. So I won't sacrifice that for mistake. Hindi makapaniwala ang magulang niya maging ang kapatid niya sa sinabi niyang ito. Nadadala ng emosyon si Temari. Dahilan para basta na lang niyang bitiwan ng mga salita kahit alam niyang hindi dapat ito sinasabi. So para matakasan ang obligasyon mo sa batang yan, ipapatayin mo? How dare you?
Hindi ka namin pinalaki ng ganyan, Temari. Galit ang ina niya at kamuntik pa siya nitong masampal. Iniisip lang nito na buntis siya. Hindi mo ba alam na nasa gitna na rin ako ng karera ko nung pinagbubuntis ko ang kuya mo? Sa tingin mo ba, mabubuhay siya sa mundong to kung pinili ko ang karir ko? Temari, kayo ang pinili ko. And yes, Temari, sinakripisyo ko ang lahat para sa inyo ng kuya mo. Mariing wika ng kanyang ina. Napahagulgulo si Temari. I'm sorry but I can't. I want my life, my career. Hindi ako ikaw, Mami. Iba ako sa'yo. At hindi ko isasakripisyo ang karir ko para sa isang pagkakamali lang. Temari! Maging ang ama niya ay galit na din. Sino ang ama? Mananagot siya sa akin. Bakit ba? This is my life. Labas na kayo sa anumang desisyon ko para sa sarili ko at sa magiging future ko. Hindi pa ako magpapatali dahil hindi pa ako ready. I'm sorry but that's the truth. Pumasok na si Temari sa silid niya. Doon ay humagulgul siya dahil sa sobrang sikip ng dibdib niya dahil sa mga nangyayari. Paano na ang karir niya? Masisira na lang ba ng ganoon lang? Napasulyap si Temari sa tiyan niya. Sorry pero hindi pa ako handa. Hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko kaya wag kang mag-alala. Dapat rin ako mapunta sa impyerno sa gagawin ko. I'm sorry. Sorry talaga. Halos maghalo na ang luhat sipon niya sa sobrang pag-iyak niya. 1 linggo mahigit lang ako nawala, ganito na ang sitwasyon. Where is she? Hindi ba niya alam na may trabaho pa siya? Sunod-sunod na tanong ni Luciano. Nakabalik na siya kahapon pa. At ang pagpasok niya ngayon ay nag-report ang sekretarya niya na kahapon pa hindi pumapasok ang modelong si Temari. Ilang shoots na daw ang hindi nagagawa. Hindi rin daw ito matawagan ng manager nito at puro pakiusap na lamang. Sabihin mo sa manager niya na iti-terminate ko ang contract at pagbabayarin pa sila oras na hindi sumipot ngayon ang modelo niya. My business is not a joke. Napahilot sa sentido si Luciano bago binaba ang tawag. Ilang minuto pa lang, bigla na lang may kumatok sa pinto ng kanyang office. Pasok. Nagulat siya sa pagpasok ni Temari. Nakahoodie ito at mukhang problemado ang ekspresyon. Pinagmasdan lang niya ito at walang sinabi. Hinihintay niya na ito ang magsabi. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang ipaalam sa iyo para kahit paano mabawasan ang guilt na nararamdaman ko. Spill it. I'm pregnant. Hindi agad siya nakapag-react. Hinihintay niyang ulitin ito ni Temari. Buntis ako at alam mo naman na ikaw ang ama. Ikaw ang nag-iisang lalaki na pinag-alahin ko ng aking sarili. But don't worry kasi wala akong balak na ipaako sa iyo ang anak ko. Dahil wala akong balak na dalhin din siya sa sinapupunan ko. Pinili ko ang karir ko, Luciano. At siguro naman naiintindihan mo ko. Umiba ang aura ni Luciano. Hindi niya nagustuhan ang mga sinasabi ni Temari. You're out of your mind, Temari. Para sa karir mo, ayos lang na isakripisyo ang walang muwang na bata. Paano mo nasisikmura na sabihin sa akin yan? Nakakatulog ka pa ba niyan sa mga iniisip mo? You're disgusting! Galit na napatayo si Luciano. That's mine. At may karapatan ako sa batang yan. So don't you dare do it. Hinding-hindi kita lulubayan hanggang sa mamulubi ka. Once na ginawa mo ang stupidong plano na yan, Temari. Banta pa ni Luciano. This is my body at wala kang karapatan dahil hindi mo ko asawa o kasintahan. It's just a one-night stand. Labas ka na sa desisyon ko basta sinabi ko lang sa'yo. Lumabas na si Temari at agad niya itong hinabol. Hindi siya makakapayag na gawin ni Temari sa anak nila. Temari, you can't do that. I don't care kung hindi kita asawa o girlfriend. Basta may karapatan ako sa bata. Ngunit nagulat siya nang may lalaking umalalay kay Temari. Naikuyom ni Luciano ang kamao niya. Ashton, gusto ko nang umuwi. Pakiusap ni Temari dito. Tumango naman ito at inalalayan si Temari na sumakay sa kotse. Siya naman ay nais pa sanang makausap ang dalaga, ngunit pinigilan na siya ni Ashton. Stay away from her. Hindi niya na gusto, hindi mo ba napapansin? Nasa magulong sitwasyon pa sila ng family niya. Pwede bang huwag ka nang dumagdag? Sino ka naman? Superhero ka? Ikaw ang lumabas sa problemang to dahil wala ka namang magagawa. I am the father kaya may karapatan ako. Sa ating dalawa, ikaw ang walang karapatan. I'm her friend. May pagmamalasakit ako sa kanya. Sana pabayaan mo na muna siyang makapag-isip-isip. Pumamulsa siya. Hinayaan na niyang umalis ang dalawa.
Walang sabi-sabi, tinawagan ni Luciano ang sekretarya niya upang mag-set ng meeting sa magulang ni Temari. Hindi niya makuha sa pakiusapan at pananakot ang dalaga. Idediretso niya na lamang ito sa mga magulang nito. Samantalang si Temari naman, hindi talaga nagpadiretso sa bahay ng kanyang magulang. Gusto na muna niyang huminga dahil sakal na sakal siya. Pakiramdam ni Temari, wala na't nasusuffocate na siya. Sa tingin ko nag-aalala na sila. Dapat yata umuwi ka na. Aya ni Ashton. Sorry ha, nadamay pa kita. Pasensya ka na, Ashton. Ayos lang. Maaari ba napabayaan kita nakita na kita sa daan? Mahalaga ka sa akin, Temari, dahil kapatid ka ni Jared. Ngunit ang maipapayo ko lang, mali ang desisyon mo na isakripisyo ang batang wala namang muwang. Maaari ka naman naming tulungan Napakaraming aalalay sa'yo. Nandito rin naman ako. Gusto mo ako nalang daddy niya. Gusto ko yun. Daddy ninong ako ni baby. Masama ang ninanais ng puso mo pero ang tanong, yun nga ba talaga ang nais mo? O nasasabi mo lang yan dahil naguguluhan ka pa? Muli ay pumatak ang luha ni Temari. Hindi ko na alam. Isinandal ni Ashton ang kanyang ulo sa balikat nito. Sige lang, umiyak ka lang muna tapos after nito tama na. Dahil masyado mo nang ini-stress ang sarili mo, Temari. Salamat Salamat kasi nandito ka, nakikinig ka sa mga walang kwentang sinasabi ko. Don't say that. Hindi walang kwenta ang sinasabi mo. Nandito lang ako, palagi akong aalalay sa'yo. Hinaplos ni Ashton ang buhok niya. Nakatanaw sila ng ice cream. Gusto mo ba? Bibili kita. Tumango naman siya. Binilin siya ni Ashton na maupo lang at ikalma ang sarili. Habang mag-isang nakaupo, nakakita siya ng batang nagbebenta ng sampagita. Lumapit ito sa kanya upang mag-alok. Ate, bili ka na po. Last na po to para makauwi na po ako. Si Bunso po kasi kanina pa naghihintay. Sige, bilhin ko na. Inabutan niya ng 500 ng bata. Ang sobra, ibili mo ng pagkain ninyo. Nasaan ba ang mama at papa mo? Bakit ikaw ang nagtitinda? Iniwan na po nila kami. Si papa naman po, namatay na. Si mama naman po, sumama na sa iba. 2 na lang po kami ni Bunso ang lumalaban sa buhay para mabuhay po. Masakit man ang dinadala ng bata, nakangiti pa rin ito. Muli ay umayos ang kanyang luha. Mas nakakaintindi pa ang batang ito kumpara sa kanya. Bakit hindi mo siya ibigay sa DSWD? 2 kayo, magiging maayos kayo doon. Ate, mawawalay po siya sa akin Ayos na po ang ganito kami, wag lang po siyang mawalay sa akin. Handa ko pong isakripisyo lahat para sa kapatid ko kasi mahal na mahal ko po siya. Hindi po siya matutumbasan ng anumang halaga. Nahihiya si Temari. Sobrang hiyang-hiya siya. Umalis na ang bata habang siya'y umiiyak pa rin. Dinatnan siya ni Ashton na lumuluha. Sabi ko tumahan ka na. Stress na ang abot mo, Temari. Makakasama sa baby. Nakakahiya ko. Naisip kong gawin to sa anak ko. Hindi dapat ako karapat-dapat na tawaging isang ina. Shh! At least ngayon nauunawaan mo na. Hindi matutumbasan ng salapi o karira ang anak mo. Masaya ako na naisip mo na yan. And for sure, maging si tita at tito matutuwa na ngayon. Tanggap mo na ang baby mo. Ashton, may isa lang sana akong hiling. Sana, wag mong sabihin sa kanila na si Mr. Ford ang ama ng anak ko. Hindi ko gustong ipaalam sa kanila. Oo naman, maasahan mo ko sa ganyan, Temari. Nandito ako, handang maging ama sa anak mo. Umuwi sila sa bahay ng kanyang magulang. Tama nga si Ashton. Labis na ang pag-aalala ng mga ito, maging ang kanyang kuya Jared. Ikaw na bata ka, ano bang iniisip mo? Napakatigas ng puso mo. Anak mo ang batang yan. Bakit mo itinuloy? Mami, hindi ko po ginawa, hindi ko na po gagawin. Natigilan ang ina niya at nakahinga ng maluwag. Talaga ba? Salamat naman. Ashton, maraming salamat sa paggabay at paghatid sa anak namin. Wala po yun, tita. Si Temari, mahalaga na rin po siya sa akin. Hindi ko po siya maaaring pabayaan. Niyakap na rin naman si Temari ng kapatid niya. Pasaway kang babae ka. Nandito naman kami Hindi ka man panagutan ng lalaking yun. Nandito ako, magiging ama kami sa anak mo. Excited na nga si daddy na maging lolo. At ako naman maging tito. Tapos sasabihin mo sa amin na ipapalaglag mo. Sorry kuya. Pinahid ng mga ito ang luha niya at inalalayan siyang maupo.
Binigyan rin siya ng tubig upang maibsan ang uhaw niya dahil nga sa init na rin ng panahon. Bukas na bukas ay pupunta ka na sa OB. Nakausap ko na ang friend kong doktor. Tumango naman siya at walang naging pagtutol sa sinabi ng kanyang ina. Napasulyap siya kay Ashton na malawak ang ngiti dahil sa wakas, maayos na sila ng kanyang pamilya. Taimtim na sumisimsim ng kape ang ama ni Temari nang lapitan niya ito. Sa golf court sila nag-set ng place upang masinsinang mag-usap. Tumayo ito at nakipagkamay. Mr. Ford, drop the formality, sir. Hindi business ang pinunta ko kundi personal. Tumango ito at naupo na sila. Hindi ko na sinama ang asawa ko, ngunit alam niya na ang totoo na ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ng anak naming si Temari. I understand, mahirap paniwalaan. Mahirap ipaliwanag isa-isa. Nandito ka ba para kuhanin ang karapatan mo sa bata? O nandito ka dahil kasama sa usapan ng anak ko? Ito ang una nitong itinanong. Nandito ako bilang lalaki. Gusto ko pong panagutan si Temari, sir. Hindi ako makakapayag na ipa-abort niya ang bata. Hindi rin ako makakapayag na ilayo niya ito sa akin. Lalaki akong humaharap sa inyo, sir. Hindi ko tatakbuhan ang anak ninyo at mas lalo ang anak namin. Natutuwa ako sa totoo lang. Hindi ko inaasahan na yun ang sasabihin mo sa akin. Ngunit maaari ko bang itanong kung bakit mo nais na panagutan ng anak ko? Dahil lang ba sa bata o may iba pang dahilan? Hindi siya nakasagot agad. Gusto ko lang makasigurado na hindi mo pa aasahin at sasaktan ng anak ko. She's my daughter and I will protect her no matter what. Sino ka man o ikaw man ang pinakamayamang tao sa mundo, I don't care, iho. Sa ngayon, ang tanging sagot na may bibigay ko ay dahil sa anak ko. Hindi ko nais na lumaki siya na walang ama't ina na makakasama. Ngunit sa tingin ko naman, sir, ay sa katagalan ng panahon na magkasama kami, matututunan na rin namin nakapitan ng isa't isa. Naniniwala ako na magagawa naming i-develop ang damdamin namin. If ever tumutol man si Temari, hindi ako titigil until maging komportable na siya sa setup namin. I hate forced marriage, iho. Hindi ko ugaling hawakan ang buhay ng anak ko. She's old enough to make her decision. Ang dahilan lang ng panghihimasok namin sa desisyon niyang magpa-abort ay dahil hindi iyon tama at alam naming nalilito lamang siya. But when it comes to choosing a partner ay siya'y magdidesisyon yan. I suggest na kuhanin mo muna ang loob niya and make things work. Tapos tsaka mo ako kausapin ulit about my daughter. Sa ngayon, ang tanging pagbibigyan ko lang sa sinabi mo ay ang karapatan mo sa anak ninyo. Take care for her until mailuwal niya ang apo ko. And give them what they need. Yan lang ang papayagan ko. But more than that, pasensya na. Ngunit wala akong magagawa kung ayaw ng anak kong makisama sa'yo. Nauunawaan naman ito ni Luciano. Nire-respeto niya ang sinabi ng ama ni Temari at magkasunod na sila. Sinama siya nito patungo sa tinutuluyan nila at doon nadatnan niya si Temari na abala sa pagkain ng cravings nito. Nagulat ito nang siya ay makita. Natigilan ito sa pagkain dahil nasamid. Mabilis siyang kumilos upang bigyan ito ng baso. Here, take a drink. Hinay-hinay lang kasi. Uminom naman ito bago nagpahid ng tissue sa bibig. What are you doing here? I talked to your dad at sinama niya ako dito. I'm glad na hindi mo pinaplanong ipalaglag ang anak natin. What? Dad told you? Gosh, Daddy! Naiinis na tinawag nito ang ama. Why? Ayaw mong malaman ko? That's my child too. Hindi lang ikaw ang gumawa niyan, Temari. Pawis at hindi niya na natuloy ang sinasabi niya nang ito ay matahimik. Iba nga pala ang buntis. Paiba-iba ang ugali nito at sensitive. Sinisigawan mo ko? No, mahinahon lang ako magsalita. Sorry na. Kasi bakit parang galit ka? Oo, nagdesisyon na akong ikipang baby na to. Nawala lang ako sa sarili pero hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang gawin yun sa anak ko. And it take times to realize that. Don't worry, I'm here. Gagawin ko ang lahat para maibigay ang pangangailangan ninyo. Stop looking for another man na magiging ama sa batang yan. Dahil ako lang ang ama ng baby na yan. Walang sino mang lalaki ang maaaring pumalit sa posisyon ko. Ha? So, what's your plan? May kontrata pa ako sa iyo ah. Iyak ng iyak manager ko nung malaman niya kahapon na buntis ako.
Hindi niya na alam ang gagawin kung paano babawiin ang contract sa'yo. Forget that. Just take a rest. Palagi akong dadalaw dito at ako rin ang sasama sa OB. Sa bata lang, Luciano, ha? Wala akong balak na makisama sa'yo at magpatali. Fine, but don't look for another man. Cause I'm willing to do anything para lang hindi makamulatan ng batang broken family. Stay put and I'll do the rest. Natawa si Temari. Pinapakilig mo ba ako? Hindi ako kinikilig. Pero hindi naman kita pinapakilig. Parang napahiya siya. Natahimik siya at umirap bago nagsalita. Okay, papansin. Bulong niya. Now it, if may gusto ka pa sabihin mo lang. Puntahan ko lang ang mami at brother mo para makausap ko na din sila. Inirapan lang niya si Luciano. Naiinis siya sa pagbabasag nito sa kanya. Bakit hindi naman talaga siya kinikilig ah? Epal masyado. Nakasimangot si Temari nang matapos siyang kumain. Pagkatapos kumain, dumiretso siya sa sala at tinabutan niya doon ang kapatid at ina niya na nakikipag-usap ng masinsinan kay Luciano. Basta sa bata lang ang ginagawa ni Luciano at hindi para matali siya dito. Simangot ka yata. Napasulyap siya kay Ashton na bigla na lang sumulpot. Napatingin din naman sa gawin niya ang mga ito. Ashton, iho, do you want juice? Alok ng ina ni Temari. Tita, hindi na po. Busog naman po ako. Dinalhan ko lang si Buntis ng mangga kasi sabi niya gusto niya na to. Inabot ni Ashton ng mangga sa kanya. Napasulyap siya kay Luciano na nakakuyom ang kamao at walang ekspresyon na makikita. Ipagbabalat na kita. Wika pa ni Ashton. Ngunit mabilis na tumayo si Luciano. Ako na. Baka sa boses nito na iritado ito kay Ashton. Walang imik na sumunod na lamang siya sa masungit na si Luciano. Palagi na ang dalaw ni Luciano sa kanya. Ang dami nitong dinadala at inilalabas pa siya nito upang ipasyal. Maganda daw kasi iyon sa baby at para na rin makaiwas sa stress. Well, goods naman. Natatakot lang siya na makasanayan ng mga ginagawa nito para sa kanilang mag-ina. Nakakatuwa but at the same time, nakakatakot. Ayaw ni Temari na pagdating na kailangan niya ng putuli ng ganitong setup, siya ay mahihirapan. Hello baby! Natawa siya nang biglang sumulpot si Lemon. May dala itong kamatis. Gusto kasi niya ang kamatis na sinasawsaw sa asin. Hindi niya matiis na hindi kainin dahil talagang nanunubig ang bagang niya. Buti naman free ka today. Siyempre para sa inaanak ko, free ako always. Daddy nga niya, halos dito na tumira. So papakabog ba ako? Hello, BFF mo lang naman ako no? Hindi papatalo ang person na to. Competition lang ang peg. He just doing his best to be a dad. Nakakatuwa nga eh. Lahat na lang inuunawa niya kahit na sobrang babaw ko. Hindi ko lang masabi pero komportable na ako. Napahiyaw ito. Mabuti na lang wala ang magulang niya. OMG! Really? So he's gonna be a good dad na talaga? Shems, friend baka naman kasi meant to be na talaga kayo. Hard to get ka lang now kasi nag-a-adjust ka pa. Pero sooner or later, isisigaw mo na ulit ang pangalan ng hatfafa mo. Tinakpan niya ang bibig ni Lemon. Pasmado masyado kung ano-anong nilalabas. OA mo naman dyan. Ayokong masanay, Lemon. Hindi permanente ang setup na to. Ha? Hindi ba't mas maganda kung magiging buong pamilya talaga kayo? Lalo na kung totoong magiging goods naman ang pagsasama ninyo. Why not coconut? Si Arte ka naman masyado. Patulan ko yun kundi lang siya ama ng baby mo. Arte-arte ka pa, super hot at pogi nung tao. Bilyonaryo pa. San ka pa? Hindi ako mukhang pera, Lemon. Ibahin mo ko sa ibang mga babae. Believe me or not, girl. Isisigaw mo ulit ang name ng hot papa mo, hano? Napailing na lamang si Temari. So, kamusta pala si Ashton? Pinaparamdam pa rin ba na special ka? So, sino nga bang magwawagi sa puso mo? Napabuntong hininga si Temari. Well, Ashton is a good friend of my brother. Sa akin naman, kaibigan lang din ang nakita ko para sa kanya eh. Hindi ako nagbibigay ng motibo, Lemon. Isa pa, hindi pa maayos talaga ang sitwasyon ko with Luciano. So bakit naman ako mag-e-entertain pa ng iba? Mas mabuting maayos ko muna ang sarili kong problema. Wala rin ako nakikita sa kanilang dalawa na magiging partner ko. Ito ang mahabang paliwanag niya sa kaibigan. Natawa ito at ayaw siyang paniwalaan. Sige, sabi mo eh. Dinatnan ni Luciano si Lemon. Hindi na naman tuloy maiwasan ang kilig ni Lemon
nang iabot ni Luciano ang pasalubong nito sa kanya. Hinimas at hinagkan pa nito ang tiyan niya. Lagi naman na itong ginagawa ni Luciano. Nasanay na si Temari kaya hinayaan niya na lamang. Happy family, sambit pa ni Lemon. Pinandilatan niya ng mata ang kaibigan na ubod ng daldal. Hindi pala, magiging pa lang. Bawi nito bago nag-peace sign. Inirapan niya ito. Ipinagbalat siya ni Luciano ng mangga na dala nito. Habang sila ni Lemon, tsikahan nang biglang dumating si Ashton. Iba naman ang dala nitong pasalubong. Watermelon naman ang dala ni Ashton. Good for the health at para na rin syempre sa baby. Hinimas nito ang tiyan niya. Nakamasid lang si Lemon. Don't touch her. Saway ni Luciano at hinarang ang kamay nito. I don't like you being touchy. Napasipol si Lemon. It smells like jelly ace. I love jelly ace. Pasaring pa nito. Sinenyasan niya ito na manahimik. I'm just protecting what's mine. Hindi ako magsiselo sa hindi ko naman kapantay. But she's not yours. Nagkatitigan ng dalawa. Napabuntong hininga si Temari at sinaway ang dalawa. Tama na, para lang kayong mga bata. Tapos ng balatan ng mangga mo, kumain ka na. Bulong ni Luciano sa kanya. Para bang mas lumalambot siya kay Luciano at mabilis niya itong sinunod ng walang alinlangan. Next time na lang tong watermelon. Rinig ni Temari na sabi ni Lemon. Nauna na si Mangga eh. Dagdag pa nito. Mariin siyang napapikit dahil sumasalida pa ang kanyang kaibigan. Lagot talaga ito mamaya sa kanya. Paniguradong tukso na naman ang abot niya. Ayokong hinahawakan ka niya. Wala akong pakailam kung kaibigan tingin mo sa kanya. Pero ayokong hinahawakan ka niya. Napaawang ang kanyang labi. Ha? Bakit ba? Malapit na kaibigan namin si... Nagulat si Temari nang bigla na lamang siyang hagkan ni Luciano. Now you know the reason. Maliwanag na ba? Mabilis na tumango si Temari. Nagulat pa nga siya dahil sumang-ayon siya dito basta. What is happening to her? Bakit ang lambot niya sa lalaking to? Good girl. Hindi mo alam kung anong pagtitimpi ang ginagawa ko. Para lang hindi siya mabugbog nung nakita kong hinawakan ka niya. Sa susunod hindi na ako magdadalawang isip. Madamot ako pagdating sa mga gustong-gusto ko. Napasinghap si Temari at biglaan ang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Masama ito, hindi maaaring mahulog siya. Sana maging malinaw sa'yo Temari na sa akin ka na simula pa lang nung una. Bulong pa nito bago hinaplos ang buhok niya. Di naman ni Temari ang puso niyang grabe ang tibok na parang hinahabol siya ng kabayo. Iniwan na muna ni Luciano si Temari upang makapokus ito sa pagkain. Napangiti siya dahil sumusunod na ito sa kanya at tila lumalambot na. Pakiramdam niya, nagbubunga ang ginagawa niya. Hindi na kasi dahil lang sa bata kaya ginagawa ito ni Luciano, kundi dahil gusto niya na si Temari. Makakapatay siya oras na may ibang umangkin kay Temari. Lalo na si Ashton na napapansin niyang may gusto kay Temari. Malapit na itong makatikim sa kanya oras na magpumilit pa ito. He what? Hindi makapaniwala si Lemon sa tsinika ni Temari. Hindi na kasi siya mapakali kaya naman sinabi na agad niya sa kaibigan na hinalikan siya ni Luciano. Nadamay na tuloy siya sa kilig ni Lemon. Sino ba naman siya para hindi pa aminin na kinikilig naman talaga siya? Sobrang nakaka-turn on ang ginawa ni Luciano. Hindi niya ito naramdaman sa iba kundi sa binata lang talaga. Ibig bang sabihin nito lumambot na talaga siya at tuluyan ng nahulog? Sabi na nga ba't mahuhulog ka din oy? Bibigay ka din. Don't worry, wala namang masama. Hindi ba't mas napaganda pa since siya naman ang ama ng dinadala mo? Forget about the modeling Temari. Settle down. Bilyonaryo ang nabingwit ng pempem mo. Napabuntong hininga siya dahil sa matabil na dila ng kanyang kaibigan. Pasaway ka talaga, sige na matutulog na ako. Maganda ang gabi ni Temari. Habang si Luciano, napahilot sa sintido niya nang bigla na lamang sumulpot si Claire. Nagulat siya. Bakit naman kasi pumunta si Claire sa kanya? May kailangan ba ito? Hi, nagulat yata kita. Masyado ba ako nakakagulat? How are you? I'm good. May kailangan ka ba, Claire? Ito ang agad niyang tanong. Wala naman. Masyado ka namang seryoso. Parang wala naman tayong pinagsamahan sa inaasal mo sa akin, Luciano. I'm a friend, right? Nga pala si tita na sabi niya na may nabuntis ka. Nakuyom ni Luciano ang kamao niya. Ngunit pinilit niyang kumalma. Hindi niya dapat gawing big deal kung ano ang sinabi ng kanyang ina.
Proud naman siya at mahal niya si Temari. Dapat lang na hindi niya ito itago. Ngunit ayaw rin kasi sana ni Luciano na pinag-uusapan si Temari at ang anak nila. So, may bala ka namang suportahan siya, di ba? Wala pa nga pala itong alam pati ang ina niya. Hindi niya nalinaw sa ama't ina niya na seryoso na siya kay Temari. At ito na ang nais niyang maging partner hanggang sa pagtanda. Sino namang nagsabing wala akong balak? Hindi mo rin ba nabalitaan na gusto kong pakasalan si Temari? Simpleng tanong, ngunit nagiinit na si Luciano dahil sa inis. Naiirita talaga siya sa style ni Claire. Oh, really? Nakakabigla. I didn't know na napikot ka pala. Sad to hear that, Luciano. Pero kung gusto mo, maaari naman kitang tulungan. No need because I'm dead serious. Mahal ko si Temari at pananagutan ko siya. To end the conversation, ito na ang isinagot niya. Alam naman niya't nararamdaman niyang hahabol si Claire. Until now kasi, umaasa pa rin ito na pakakasalan niya ito. What about us? Hindi na ba? Pinutol niya ito upang hindi na makapagpatuloy. Ayaw sana niya makasakit pero namimilit ito. Us? Sa tingin ko, Claire, mali ka nang iniisip. Sa tingin mo ba gusto kitang pakasalan? Hindi ako bubuntis ng ibang babae kung gusto kita, Claire. Sana noon pa lang, malinaw na sa'yo na wala akong balak na sundin ng pamilya ko. At sa tingin ko, nirespeto naman nila ang desisyon ko. Sana ikaw din, Claire. Sana walang maging problema. Let's just be friends. Friends? Hindi ba sapat ang ganda ko? Ang katawan ko? Successful din ako. Modelo lang yun, Luciano. May diin sa boses ni Claire. Liv, please lang umalis ka na. Kasi ayoko makapagsalita ng mabigat sa'yo. Still, I respect you. You're a family friend, so please stop doing this to yourself. Stop begging to someone na mahalin ka pabalik. Matalimang titig nito sa kanya. Hindi ito sumigaw o nagwala, pero alam ni Luciano at nararamdaman niya na gagawa ito ng malaking problema sa pag-uwi nito sa Pilipinas. Mariin siyang napapikit. After work, nagdesisyon siyang dumiretso sa bahay nila Temari. May dala siyang pagkain na alam niyang gustong-gusto nito. Tuwang-tuwa naman si Temari nang siya ay makita. Ang pagod at mga isipin niya napalitan ng saya at kapayapaan dahil kay Temari. Nag-abala ka pa. Nahihiyaman, alam niyang nagustuhan naman ito. Hindi ka naman abala. You're going to be my partner in life, so wag mong iisipin na abala ka. Saway niya dito. Sila tita and tito pala. Wala sila, mamaya pa ang uwi. Bakit? Gusto ko sanang magpaalam na dito na muna ako matutulog. Sa sofa na lang ako, don't worry. Seryoso ka? Buntis na ako, Luciano, nahihiya ka pa? Hindi ba dapat ay hindi ka na nahihiya? Isa pa, ayaw mo ba akong katabi? Mabaho ba ako? Umiba ang aura ni Temari. Natawa siya dahil grabe talaga ang buntis. No, wala akong sinabi na ayoko. Gusto ko pero nahihiya pa rin ako sa magulang mo. Hindi pa naman tayo official eh. Hindi nila alam na nagkaunawaan na tayo. Then, we'll make it official. Let's be a partner in life. Marriage na lang ang kulang pero tsaka na yon. Mamaya sasabihin ko sa kanila na pinana ni Cupido ang puso natin at wala na tayong nagawa. Mahirap ba yun? Oo na po, ayoko nagagalit ka. Hinaplos nito ang tiyan niya. Dahil ayoko na i-stress kayong dalawa. Gusto ko masaya lang at gagawin ko lahat para palagi kayong masaya at komportable. I love you, Temari. I don't know when. Wala na akong pake basta mahal na mahal kita. Huwag kang mawawala, Temari, dahil hindi ko kaya. Isinubsob ni Luciano ang mukha niya sa leeg ni Temari. Ikaw ang pahinga ko. Ikaw ang pipiliin ko palagi. Luciano? Si Mom and Dad. Nahihiyang sabi pa nito na nakapagpabuhay kay Luciano. Mabilis siyang lumayo kay Temari. Hindi siya makatingin sa ama't ina nitong nakatitig lang sa kanila. Sa tingin ko, dapat akong magpaliwanag, sir. You should, iho. Follow me. Marami kang dapat ipaliwanag. Seryosong sabi nito bago sila nilagpasan. Takot ang reaksyon ni Temari habang siya'y ngumiti lang dito bago nagpaalam. Hindi makakibo si Temari at si Luciano. Wala pa silang masabi dahil alam nilang galit pa ang ama niya. Ayaw rin naman itong sabayan si Luciano dahil unang-una, namumuro na ito sa kanyang pamilya. Una ay ang pagbuntis sa kanya at ngayon naman ay ang biglaan nilang pagiging mag-on. Hindi ba't mas maganda nga yun? Mali lang ang ginawa nilang hindi agad idiretso muna sa mga magulang niya.
Gets niya naman ang mga ito at nirerespeto niya ang kanyang ama sa nararamdaman nito sa mga oras na ito. Sige iho, ipaliwanag mo. Basag ng ama niya sa katahimikan. Sir, alam ko po na malaki ang kasalanan ko. Sir, sinabi ko na po na pananagutan ko si Temari. Mahal ko siya at magiging isang buong pamilya kami. Sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat upang maging isang buong pamilya kami. Naunawaan ko, ngunit nag-aalala ko sa kabilang banda dahil nais kong malaman kung totoo ba na mahal mo siya o dahil lang sa bata. Mahal ko po si Temari. Ito ang naging paninindigan ni Luciano. Nakakataba ng puso na marinig ang ganitong salita. Hindi mapigilan ni Temari na maging emosyonal. Pinahid ni Luciano ang luha niya at nakita niya sa mata nito na patulo na rin ang luha nito. Why are you crying? Tears of joy lang to. Because you are crying, my love. Tumulo ang luha ni Luciano. Mas lalo tuloy umagos ang luha ni Temari. Natawa pa nga siya kasi sobrang emosyonal talaga. Hindi ako tutol. Nag-aalala lamang ako lalo na sa'yo. Pumapayag ako na maging kayo. Sumulyap ito kay Luciano. Please, don't hurt my daughter. Pakiusap pa ng kanyang ama. Mabilis ang pagtango ni Luciano. Hinawakan nito ang kanyang kamay bago nagsalita. Yes sir. Dad na rin ang itawag mo sa akin. I'm not your boss, iho. Magiging parte ka na ng pamilya. Masaya sila sa naging maayos na pag-uusap tungkol sa kanilang dalawa. Ngayon ay magkatabi sila sa kama habang nagkukwentuhan. I'm so happy. Sambit pa ni Luciano. Me too. Hindi ko naisip na maaari palang humantong sa ganito. Hindi na mahalaga ang career sa akin. Dahil itong batang to ang nagpaliwanag sa isipan ko at nagbigay ng kakampantihan sa buhay ko, Luciano. Regalo to sa atin. Tadhana ito, Luciano. Naniniwala ko na tadhana to. Naniniwala din ako ngunit natatakot ako, Temari. Bakit naman? Bakit ka natatakot? Natatakot ako na baka isang araw, bigla na lang may sumira sa atin. Sana lang kahit na anong mangyari walang bibitaw. Pakiusap ni Luciano sa kanya. Ha? Sino naman ang sisira? Oo naman, hindi ako bibitaw. Ipaglalaban ko ang relasyon natin gaya ng ginawa mo, Luciano. Mahal na mahal kita. Mom wants to see you. Hindi na sila makapaghintay na makilala at makita ka. Sa susunod na araw na ang dating nila. Gusto ko na mag-set ng dinner para sa ating lahat. Alam kong masyadong early pero gusto ko asikasuhin na rin ang kasal natin. Ayokong ganito na lang, Temari. Bakit ang bilis mo magdesisyon? Hindi ka ba nabibigla lang? Bakit ako mabibigla? Ikaw ang babaeng gusto ko. Ikaw lang at wala nang iba. Ayokong hindi mo dalhin ang apelyido ng anak natin. So please, Temari, marry me. Napaupo sila sa kama. Malagkit ang bawat titig nila. Oo naman, walang dahilan para hindi kita pakasalan. Mahal na mahal kita, Luciano. Nahulog na ako't hindi na kailanman makakaahon. Lunod na ako sa pagmamahal mo. Hinagkan siya ni Luciano at madahang ihiniga. Ito ang naging tugon nito sa mga sinagot niya. Marubdob naman niyang tinugon si Luciano. Maingat ito sa bawat paggalaw. Morning. Maagang gumising si Luciano. Nauna pa ito sa kanya kaya naman nauna din itong bumati. Hindi naman sila nagpuyat. Hindi rin siya pinagod ni Luciano at nagpigil ito. Iniingatan siya nito kahit nga gusto pa niya. Natawa na lamang tuloy siya dahil kahit anong aya niya, ayaw nito't nanindigan na kapag nakarecover na lang daw siya sa panganganak niya. Umabot man daw sila ng ilang rounds ay ayos lamang. Aga mo naman, bulong niya bago nagkusot ng mata. Gusto ko magluto ng breakfast para sa'yo pero nagising ka din. Buhati na kita. Kinaraga siya ni Luciano pa bridal style. Natatawa siya at sinaway ito. Ngunit ayaw nitong ibaba siya. Hanggang sa makarating na sila sa kusina ay doon lamang siya binaba ni Luciano. Naiiling na lamang si Temari habang nakangiti. Umagang-umagay buo na naman ang araw niya. Pinagmasdan niya ang gwapo niyang nobyo na ipagluto siya ng almusal. Inabutan sila ng kanyang ina na nasa kusina. Natutuwa itong pinagmasdan sila at nakigulo na rin ito. Tumulong kasi ito sa pagluluto ng breakfast naman daw nila ng kanyang ama. Ganyan din kami ng ama mo nung pinagbubuntis kita. Kilig na kilig ang kanyang ina. Sorry mami, masyado ba kaming sweet? No, nauunawaan ko na mainit pa talaga ang mga damdamin ninyo.
Ganyan din naman kami ng ama mo until now. Sana kayo din kahit magkaedad pa kayo. Hindi sana mawala ang pagmamahal. Yun kasi ang pinakamahalaga. Opo, Mami. Inaya na po niya ako ng kasal. Halos mapasigaw ang ina niya, ngunit nakapagpigil. Iha, masaya ko para sa'yo. Mami, masayang-masaya po ang puso ko dahil sa kanya. Oo po ang sagot ko. Gusto ko na rin po siyang makasama. Wala pong dahilan para magtagal pa. I'm willing to give up everything para sa kanya, Mami. At ganun din si Luciano sa akin. Itinadhana po talaga kami. Excited na rin po akong mamit ang magulang niya. Me too. Sana mamit na namin ang magulang niya. Pag-usapan na ang kasal. Nakakatuwa naman, anak. Sa wakas, ibinigay na ni God ang hiling kong may lalaking mag-aalaga at magmamahal sa'yo. Salamat, Mami. Salamat po sa suporta. Niyakap ni Temari ang kanyang mami. Nakita naman sila ni Luciano. Napangiti ito sa kanila at itinuon na ulit ang focus sa niluluto. Since nakaset na ang dinner para sa family ni Luciano at ni Temari, ay hinintay na lang talaga nila ang pagdating ng magulang ni Luciano. Agree na nga sila lahat sa kasal. Tuloy na talaga at wala nang makakapigil. Ngunit lingid sa kaalaman nilang dalawa na may masamang plano si Claire para kay Temari. Dahil galit na galit talaga ito at hindi makakapayag na maging masaya na lang sila basta na wala itong napalaman lang. Tila ba tinapakan ng pagkatao ni Claire dahil sa ilang taon na umasa siya, wala talagang nangyari. Temari, uuwi daw ba si Luciano dito? Ito ang tanong ng ina niya habang hinahanda ang kanyang almusal. Hindi ko po alam, Mami. Sa tingin ko tatawag naman siya. Sa ngayon kasi abala siya sa kumpanya. Lalo't kailangan niyang tapusin ang mga pendings niya upang walang maging problema sa paghahanda ng kasal. Bukas na rin kasi, Mami, ang dating ng magulang niya. Napatango naman ang kanyang ina. Nakakatuwa naman talaga. Hindi ko sukat akalain na siya ang makakatuluyan mo. Hindi ko naisip na maaaring maging maayos ang relasyon ninyo at mabuo kayo. Love is really powerful. Napangiti na rin naman siya. Naniniwala siya at sumasang-ayon sa kanyang ina. Bandang tanghali nang tumawag si Luciano na hindi pa ito makakauwi agad at kailangan itong mag-overtime. Balak pa naman sana niyang umalis para tumingin-tingin na magagamit niya para sa panganganak. Isasama na lamang siguro niya ang kanyang kaibigan para may umalalay sa kanya. Hindi kasi niya maisama ang kanyang magulang dahil may pinuntahan ito at mamaya pa ang uwi. Ngayon ay mag-isa na lamang siya sa bahay. Naiinip din naman kasi siya kaya't gusto niyang mamasyal at dumiretso sa kumpanya ni Luciano kapag natapos siya sa pinapamili. Gumayak siya at nag-iwan lamang ng mensahe sa nobyo niyang si Luciano. Ipinasok niya sa kotse ang mga kailangan niya bago nagtungo sa gate upang ito naman ang buksan. Habang binabaybay ang patutunguhan, bigla na lamang may humarang na kotse sa kanyang daraanan. Muntik pa siyang madisgrasya. Nagulat siya at inis na lumabas. Papatayin mo ba ako? Buntis ako. Ingat naman oh. Nanginginig ang kamay ni Temari. Ngunit bago siya bumaba sa kotse, naidial niya na ang number ni Luciano at alam niyang nasagot ito ng nobyo. Ginawa niya ito dahil nakaramdam siya ng panganib. Lumabas ang isang eleganteng babae. Nakangiti ito sa kanya bago lumapit. Hello, nagulat ba kita? Grabe pala ang entrance na ginawa ko. Sino ka? Claire, hindi mo ko kilala kaya dapat lang na magpakilala ko. May kailangan ka ba? Do you know me? Hindi ko alam ang problema mo pero nakakairita kang talaga. Muntik na ako madisgrasya. Buntis ako. I don't care. Sana nga namatay na kayo ng anak mo. And I'm here for that. Gusto kong mawala ng batang yan para wala ng dahilan para manatili pa siya sa'yo. I hate you, Temari. Hinahas mo ang taong mahal ko. Ilang taon kong hinintay para lang mapansin niya ako, tapos sa'yo lang siya babagsak? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Masaya ako sa ama ng anak ko at wala akong ibang lalaki na. Si Luciano nga mismo. Siya ang taong gusto ko. Iwan mo siya para hindi ka na mapahamak. Wait, what? Inuutusan mo ko? How dare you? Umalis kang babae ka, hindi kita kilala. Tinulak siya ni Claire. No! May mawawala sa ating dalawa kung ipagpapatuloy mo to, Temari. Habang naririnig ni Luciano ang usapan, nasa biyahe na siya at naitarak na niya ang lokasyon ni Temari. Hindi siya makakapayag na may mangyari sa kanyang mag-ina.
Buhay ang magiging kapalit oras na kantiin ni Claire ang minamahal niyang si Temari. Nakaramdam ng takot si Luciano habang binabaybay ang daan patungo sa lokasyon nila ni Temari. Gusto niyang umiyak, ngunit hindi naman iyon makakatulong, kaya nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Hindi maaaring maging mabagal. Binarurot ni Luciano ang kotse hanggang sa madatnan niya ang umiiyak niyang nobya. May mga taong umalalay dito habang si Claire naman hawak na ng mga pulis. Temari, hindi na napigilan ni Luciano ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Sa wakas ay ligtas niyang inabutan ng kanyang mag-ina. I'm safe. Stop crying. Please don't cry, Luciano. Ligtas kami ng anak mo. Hindi niya ako nasaktan kasi may mga taong naglakas loob na tumulong sa akin. Pasalamat na lang din ako at walang dalang baril o armas si Claire. Luciano, I'm safe. Ngunit hindi pa rin ito matanggap ni Luciano. Wala siya sa tabi ni Temari. Paano na lang kung sinaktan talaga ito ni Claire? Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili, oras na may nangyari sa kanyang mag-ina. I'm scared. Wala akong ibang kinatatakutan kundi ito lang, Temari. Takot na takot ako habang nasa biyahe. Natatakot akong baka pagdating ko nasaktan ka na niya. Hindi ko kaya, Temari. Hindi ko alam ang gagawin ko oras na mangyari ang bagay na yon. Pinahid ni Temari ang kanyang mga luha. Shh, I'm fine. I'm safe. Hindi mangyayari yun kasi ginabayan kami ni Baby. Luciano, hawak na siya ng mga pulis. Tinuro ni Temari si Claire na wala nang imik. Hindi rin ito makatingin sa kanila. Nagpaalam na muna siya, nakakausapin lang ito. Pinayagan naman siya ni Temari at pinayuhan na ipaubaya na lahat sa pulis ang dapat nakaparusahan ni Claire. Sayang, bulong pa nito habang nakangiti. Sayang lang at hindi ko nagawang patayin ng mag-ina mo. Sa susunod na makahanap ako ng pagkakataon, dudukutin ko ang batang nasa sinapupunan niya. Bago mo pa magawa yun, nasa hukay ka na. Tumalikod na siya at balak na sanang umalis nang may makalimutan nga pala siya. Tumigil ka na, Claire. Mabubulok ka na sa kulungan dahil sa kahibangan mo. Sinayang mo ang magandang buhay mo. Sa tingin mo ba papayag pa ako na makalaya ka? Pabubulok ka sa kulungan. Ito ang banta niya bago lumayo na at binalikan si Temari na hinihintay siya. What? Hindi makapaniwala ang magulang ni Temari at Luciano sa kanilang nabalitaan. Ayaw pa nga sanang pumayag ng magulang ni Luciano na basta-basta na lang ikulong si Claire. Nais ng mga ito na pati ang magulang ni Claire humingi ng paumanhin sa kanya dahil hindi biro ang ginawa nitong pananakit sa kanya at sa anak nila. Ngunit si Temari na mismo ang nagpaliwanag sa mga ito na nagdesisyon siyang patawarin na si Claire at hayaan na lang na pagbayadan ang kasalanan nito sa kulungan. Napending tuloy ang pagplano nila sa kasal dahil sa issue. 1 linggo muna ang pinalipas nila upang humupa ang tensyon na nararamdaman ng kanilang mga magulang. Ngunit dahil sa nangyari, mas naging bantay sarado siya kay Luciano. Sa ngayon ay nag-work from home na ito. Sinabi naman niyang ayos lang siya at hindi rin naman siya lalabas ng walang kasama. Ngunit ayaw talaga ni Luciano. 24 oras yata na nakabantay ito sa kanya dahil hindi pa daw sapat ang CCTV. Napapailing na lang siya habang natatawa. Ngunit sa kabilang banda, gusto niya ang quality time na nabuo nila ni Luciano ngayong nasa bahay na ito. Baby, napasulyap si Temari kay Luciano na bigla na lamang hinimas ang tiyan niya. Bala kausapin ang kanilang baby. Excited na talaga si Daddy pero nak, sana naman wag mong pahirapan si Mommy ha. Sana hindi siya mahirapan kapag lalabas ka na. Natawa si Temari. Matagal pa naman, ilang buwan pa. At saka mahirap naman talaga ang mga anak. Ngunit gagawin ko ang lahat upang hindi mahirapan si baby. Tapos sundan agad natin. Natatawang tanong ni Luciano. Ginawa mo naman akong baboy. Pahingahin mo naman ang pechay ko, Luciano. Joke lang naman yun. Ngunit nairita na talaga siya at hindi na kinibo si Luciano. Iba talaga ang buntis. Napailing na lamang si Luciano sa biglang pagkairita ni Temari dahil sa kanyang biro. Ngunit malawak ang pag-unawa niya. At isa pa, buntis ito't kailangan talaga niyang maging magpagpasensya. Hindi na siya nito kinausap at nagmukmuk na sa kwarto. Siya naman ay pumunta na lang tuloy sa bahay ng magulang niya upang makahingi ng advice sa kanyang ama. Paniguradong marami itong alam dahil sa karanasan nito. Dad, tawag niya sa kanyang ama. Natutuwang inakbayan naman siya nito. Son, kamusta naman si Temari? Ayos lang naman, Daddy. May tanong lang ako.
Hininaan lang niya ang kanyang boses dahil ayaw niyang marinig ito ng kanyang ina. What is it, iho? Paano ba sa'yoin ang buntis na nagtatampo? Nabiro ko kasi siya eh. Sensitive pa naman ang buntis. Hindi ko alam kung paano gagawin. Napakamot pa siya sa batok. Natawa naman ang kanyang ama. Danas ko na rin yan sa ina mo. Unang-una, wag mo siyang kontrahin. At kapag malala ang tampo, kulang lang yun sa lambing. Bilhan mo rin ang pasalubong. Mas mabilis makaalis ng tampo yun. Unawain mo na lamang si Temari. Mahirap din ang pagbubuntis. Opo dad, uuwi na ako. Salamat sa payo. Humalik lang siya sa kanyang ina nang madaanan niya ito sa sala at takang-taka naman ito. Bumalik agad siya sa bahay ng magulang ni Temari since dito muna sila nakatira. Nakiusap kasi ang magulang ni Temari na tsaka na lang sila mamili ng bahay o lumipat kapag kasal na sila. Pumayag naman siya upang may kasama na rin ito at hindi malungkot. Binilahan ni Luciano si Temari ng bulaklak at prutas na paborito nito. Madahan niyang binuksan ang pinto nang makakatok siya. Nakita niya ang kanyang nobya na mahimbing na ang tulog. Hindi niya na nais itong magising dahil iniisip niya na baka kakatulog lang ni Temari. Ngunit ayaw rin naman niyang matulog na lang ito na masama ang loob. Mahinahon niyang ginising si Temari at hinagkan sa labi. Gising na, may pasalubong ako. Bulong niya habang patuloy ang paglalambing rito. Napamulat ito. Sinulyapan siya nito ng ilang segundo bago napatitig sa kisame. Ilang minuto itong nakatitig. Tila ba naliligaw pa ang diwa. Ngunit ilang minuto pa, naupo na ito't nagsalita. Anong pasalubong mo? Tila yata na wala na lang bigla ang galit nito kanina. Iba talaga ang buntis. Napangiti na lang siya bago niyakap si Temari. Masaya kung wala na ang tampo mo. Mahal kita, mahal na mahal. Ayoko nagagalit o nagtatampo ka. Hindi ko gusto na sumasama ang loob mo sa akin. Napangiti naman ito bago inaya na siyang kainin ng kanyang pasalubong. Sa kitchen habang hinahanda niya ang pasalubong niya, nakaupo si Temari at matyagang hinihintay siya. Inilapag niya ang plato na may prutas na kanyang hiniwa. Habang magandang kumakain si Temari, nagulat siya nang sumisinghot-singhot ito. Napansin niyang umiiyak pala ito. Nagulat siya at agad itong pinatahan. Sorry na mahal, may nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Sumikip ang dibdib ni Luciano dahil nakikita niyang umiiyak ang taong pinakamamahal niya. Wala naman, wala kang kasalanan. Naisip ko lang na baka pag lagi akong ganito sa'yo, bigla ka nalang manawa sa akin. Ayokong humanap ka ng iba. Ayokong mawala ka sa akin. Hindi na ito pinatapos ni Luciano. Pinahid niya ang luha nito bago nagsalita. Sino bang nagsabi na mangyayari yan? Iniisip mo lang yan, Temari. Hindi mangyayari ang iniisip mo dahil mahal na mahal kita. Hindi ako mananawa kahit ano pang mangyari. Nauunawaan mo ba? Temari, ikampante mo ang puso mo. Buhay ko ang kapalit kapag sinira ko ang pangako ko sa'yo. Ito ang paninindigan ni Luciano. Niyakap siya nito. Tumahan na si Temari at itinuloy ang pagkain. Sa loob ng isang buwan na pag-aasikaso nila sa kasal, sa wakas ay dumating na rin ang nakatakdang araw. Mahirap man dahil nasabay pa ang pagsisila ni Temari sa pagbubuntis nito, ngunit naitawid naman nilang maayos. At ngayong araw, nakatakda na ngang mag-isa sila. Marami ang bisita. Si Temari na lang ang hinihintay nila. Hindi kasi sila nito sabay dahil ang kasama nito ay ang magulang nito. Bakit parang hindi ka mapakali? Tanong ng ama niya na bigla na lamang sumulpot. Paniguradong napansin siya nitong balisa. Napabuntong hininga na muna si Luciano bago sumagot. Dad, wala naman sigurong naging problema. Wala pa kasi sila eh. Natawa naman ang ama niya. Iniisip mong tataka siya. Luciano, alisin mo sa isipan mo yan. Darating siya, parating na ang mga yon. Pinapalakas nito ang loob niya. Napatango naman siya at agad na ikinampante ang puso. Oo, darating si Temari. Bakit ito hindi sisipot? Mahal siya nito at mahal na mahal niya ito. Maayos na ang lahat. Walang hadlang. Ito na ang araw na pinakahihintay nila. Matagal nila itong hinihintay. And now, nandito na sila sa puntong to. Muntik kang mahuli. Alalang-alala ang ina ni Luciano nang masulyapan siyang bumaba sa kotse. Pasensya na mami, sobrang daming abirya pero nandito na po ako. Hindi po ako mawawala sa kasal namin ni Luciano. Salamat naman, si Luciano kasi grabe na ang pag-aalala.
Gusto ka nang puntahan upang sunduin, ngunit sinabihan kong hintayin ka na lang muna. Ang ama niya kanina pa rin payo ng payo sa kanya. Sige na, halina sa front door ng simbahan, nandoon na ang mga aalalay sa'yo. Narinig na ni Temari ang team song na kanilang napili. Bumukas na rin ang pintot na silayan niya ang mga kamag-anakan nila hanggang sa napasulyap siya sa taong pinakamamahal niya na walang humpay ang pagluha. Baka sa mata nito ang kakampantihan ng siya ay masilayan. Madahan ang lakad niya hanggang sa matapatan niya ang kanyang ama na hinihintay siya. Tinabihan siya nito upang samahan siya nito at ihatid kay Luciano. Pinipigilan niya ang kanyang luha ngunit hindi niya magawa. Talagang kusa itong bumabagsak dahil nga sa nakikita niyang lumuluha si Luciano. Iho, ang anak ko, ingatan mo ang anak ko. Bilin ng ama niya bago siya tuluyang ibigay kay Luciano. Dad, makakaasa po kayo na aalagaan at mamahalin ko po ang mag-ina ko. Ito ang pangako ni Luciano habang patuloy na lumuluha. Hinawakan nito ang kamay niya at humarap na sila sa magkakasal sa kanila. Pinahid rin nito ang mga luha niyang umaagos. Stop crying, bulong pa nito. Sorry, muntik na akong mahuli. Maraming abirya pero sinikap kong makarating. Nag-alala lang ako na baka napano ka, pero hindi ako nag-alala na iiwan mo ko dahil hindi naman mangyayari yun. Ngumiti sila sa isa't isa. Tinanong naman sila ng pari kung maaari na ba itong magsimula at sabay naman silang sumagot. Wala nang masasaya pa sa araw na ito ng kanilang pag-iisang dibdib. Parehas itong ninasa ng kanilang puso. Nairaos nga ang kasal nila. Ngayon ay ganap na silang mag-asawa. Maraming luha ang tumulo dahil sa saya. Dumiretso sila sa place kung saan ang selebrasyon ng kasal. Inasikaso nila ang mga bisita at nang mapagod, inaya na siya ni Luciano sa silid upang magpahinga dahil nga buntis siya at bawal masobrahan sa pagod. Masaya silang nagtungo sa kanilang silid. Binuhat na nga siya ng kanyang asawa. Masayang masaya talaga sila ni Luciano ngayong ganap na silang mag-asawa at wala na silang mahihiling pa.